water is ready. Hello, hello mga abe ko. This is Tina Likes and Happiness. Hello, hello. Kumusta po ang lahat? Etong hapon na to, magta-transplant po kami ng pechay. Kasi siguro mga malapit na isang dangkal. So, pwede na siyang i-transplant. Kasi may bakante pa kaming konting lupa dito sa aming mini garden, greenhouse. Tinutulungan kami ni Simon. Niwawalis niya yung mga dahon. Yung mga natuyong dahon ng mangga kasi may mangga dito sa kabilang pader namin. Para naman maganda yung aming mini garden o yung greenhouse namin kahit ba maliit para magandang tignan, di ba? Ang galing ng bonding namin, no? Pagtatanim ng pechay, paglilinis ng greenhouse namin. Yung iba, yung bonding nila, lumalabas, kumain sa labas, or dun sa park, di ba? Kami, ito, ang bonding namin is pagtatanim. O, di ba? Sino bang relate dyan na family na nagtatanim ng ganyan sa bakuran? Malaking tulong po ito, yung pagtatanim namin sa aming budget. Just imagine, hindi ka nadudukot sa iyong bulsa para pambili ng pansahog sa iluluto mo. Kapag may tanim kang mga ganito, kahit green leafy leaves lang, ang laking tulong. Mamimitas ka lang sa bakuran mo, may pansahog ka na, at higit sa lahat, fresh na fresh. Wow! Uy, abe ko! Real talk lang mga abe ko. Ang mahal po kaya ng bilihin, di ba? Yung bibili ka sa palengke ng pechay, 2 tali, ang konti lang po, di ba? Unlike pag may tanim ka dito, sawa-sawa ka. Minsan nga po, nakakapagbigay pa sa kapitbahay. Alam niyo po, nag-start lang ako magtanim ng talbos ng kamote. Then sinunod ko yung bumili ako ng buto ng Chinese kangkong. Yun, nag-start na hanggang nagsunod-sunod na. Bumili din ako ng buto ng pechay. Since then, hindi na ako nawawalan ng buto ng pechay. Kaya, lagi kaming may pechay na tanim. Talaga naman napakalaking tulong. Maikwento ko lang po nung panahon po ng pandemic, yung tanim ko na malunggay, naku, napakalaking tulong po sa amin. Kahit sinigang yan, nilaga yan, tinola, nilalagyan ko po ng dahon ng malunggay at saka yung bunga niya, napakalaking tulong po sa amin. Dati, ang mga nakatanim dito is talbos ng kamote. Yung mga pechay ko, tinatanim ko naman sa mga pot or sa paso. Pinagbaligtad ko naman nung nakakagat ng mga insekto yung mga pechay. So sabi ko, itong mga pechay ang ilalagay ko sa greenhouse namin, and then magtatanim na lang ako sa timba ng talbos ng kamote. Since then, dito na ako nagtatanim ng pechay, hindi na dun sapat.
Kasi nga, etong greenhouse namin, nilagyan namin ng net para pamprotekta sa mga insekto na kumakagat sa mga pechay. Pag ako nga pong mag-isa dahil pumapasok yung mga kasama ko sa bahay, kukuha lang po ako ng isang medyo malaki na pechay, tapos yung itlog ng mga manok namin, gagawin ko pong omelette. Ay, makakaraos ng aking pananghalian. Diba? Nakatipid. Simula po nung nagtanim-tanim ako ng mga ganyan, yung mga pechay, yung mga green leafy leaves, hindi ko na po tinigilan. Bakit po ako titigil? Ang laking tulong po sa aking pamilya, sa aming budget. Di ba? Sabi ko nga dito sa abe ko, plant our own money. Di ba? Tinatanim natin yung sarili nating pera sa ating bakuran. Uy, abe ko, ne? Eto nga at malapit na kaming matapos ng pagtatransplant namin ng mga pechay. Eto at dinidiligan na ng abe ko. Magandang mag-transplant ng pechay paghapon kasi wala na yung araw. Pag nag-transplant ka, hindi na may stress yung itatransplant mo na pechay. Tapos, didiligan mo. Makakabawi yung halaman, yung buong magdamag nila kinabukasan, sisikat yung araw. Hindi na may stress sa pagkakatransplant nila. Bali, ang paghihintay sa pagkakatransplant natin is 30 to 45 days. By that time, pwede na tayong mag-harvest, di ba? Pero pansamantala, kapag ganyan pa kaliit yung mga pechay natin, dapat meron ka pang nakatanim na iba, like talbos ng kamote, Chinese kangkong, di ba? Or okra, may talong pa. Para hindi ka mawalan ng pansahog mo sa mga niluluto mo. Diba? Dapat may source of pansahog ka pang iba. Uy, abe ko, kasi pag nane, dapat lang magsipag para hindi tayo magutom. Ang sarap po kaya sa pakiramdam, yung feeling ba na ikaw ang nagtanim tapos i-harvest mo? Ang sarap po sa pakiramdam na yung tinatanim mo, hina-harvest mo din. Bali, nagreplanting kami ng pechay. Yung mga yung binawasan namin yung madadaming naipunla tapos tinransplant namin doon sa kabilang lupa para hindi sila masikip pag lumaki na. Yan. Tapos, ito yung na-harvest ngayong hapon sa mga manok. Tapos nagpakuha ako ng ginger. Ito yung itlog na harvest ngayon. 2, 4, 6, 6 lang. Kahapon ang dami. Kaya ngayon is 6 na lang ang nila na itlog ngayon. Tapos ito yung ginger natin. Yan. Bagong harvest din yan. Thank you for watching. Like and subscribe.